Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay wala pala tayong shoutout po kasi wala naman nagpa-shoutout doon. At saka mga kaibigan, kung kahapon po na inaano ko na manok na kasali sa Christmas sale po ay may nagsabi po mga kaibigan na bakit walang buntot. Kasi ito mga kaibigan, ganito ang buntot niya kasi kinunan ko po ito mga kaibigan kasi medyo hindi po masyado magandang tubo at saka kasi ito 3.5 months old po. Kasi po pagdating ng mga medyo tayo na may commercial breeder mga kaibigan, alam naman natin na talagang mas maganda yung bunutan mo sa mga edad na 3.5 months po kasi pagdating ng mga 7 to 8 months old ay talagang nagsitaasan na po yung mga naglalapara na po yung mga nila sa buntot po, balahibo sa buntot mga kaibigan. Yun naman talaga ang purpose. At saka may siya nagsabi pa mga kaibigan, ang payat daw. Hindi po payat po mga kaibigan. Talagang bulto katawan nito. Hindi naman masyadong bulto kasi bata pa naman to. Talagang papunta po, napakaganda ho ang hulma ng katawan nito mga kaibigan kasi itong manok na to ay talagang inaano ko to kasi maganda to mga kaibigan. Lalo na ngayon mga kaibigan na medyo opportunity na ito sa naghanap ng medyo mga lang talaga yung tinatawag nila mga murahing manok lang, gilid boys lang, talagang ito na po kasi mahirapan ka mga kaibigan maghanap ng street breed na po 3.5 ganon, nako mahirapan ka mga kaibigan kasi ngayon talaga nag-range yun sa mga 25,000, 20,000 pero kung yung nakaintindi lang sa pag-breed po kasi yung hindi talaga nakaintindi ng pagbibreed mga kaibigan, mahirapan talaga yun kasi talagang mahal talaga mga kaibigan. Ito po mga kaibigan ay talagang napakaganda nito. Ito ay na-record ko na, hindi ko lang pinakita na na-record mga kaibigan kasi masyadong stricto si Lulu po. Tingnan nyo po, napakanipis nito mga kaibigan. At saka napakaganda ng purma ng katawan po. Hapit na hapit yung niya mga kaibigan, yung balahibo niya. At saka maganda ang kulay nito mga kaibigan. Ako naman dito mga kaibigan ay palagi kong sinasabi dyan na ang hinawakan na natin dito ay honesty po. Paano yun kung ang binigyan mo, ang ganda ng mga salita mo tapos pagdating napakapangit pala. Kung puntahan dito mas maganda po kasi may mga taga rito mga kaibigan na magpunta rito. Kaya medyo hindi tayo makahindi. Kaya yung isang kapatid nito naibigay ko po. Pero sa akin mga kaibigan may nag-message din na boss, bayaran ko sa i-reserve daw. Palagi ko naman yung sinasabi mga kaibigan na wala tayong ito. So makauna lang na mag-down po. Yun lang po. Sa inyo na talaga yun. Depende na lang sa makauna doon mga kaibigan. Sa akin, wala ho tayong ito. Favoritism po. Kung sino lang talaga yung makauna. Ang iba naman, punta dito kasi alam nila kung paano napuntahan yung lugar ko po. Kaya mas maganda mga kaibigan kasi kung ipasip, mas maano pa yung taga rito ng kaibigan kasi mas madali lang. Pero mayroon namang iba kahit malayo po. Kasi ito mga kaibigan, ang lang talaga nito, itong nagmarka yung pitso niya nito po. Hindi naman masyado malalim mga kaibigan. Kunting-kunti lang talaga. Baka pagdating ng 4 months ito, mawala pa ito mga kaibigan. Napakaganda pa. Mark my word mga kaibigan, totoo talaga ito. Hindi tayo magsalita dito ng po. Yung totoo lang talaga kasi nowadays mga kaibigan, mahirapan ka talagang maghanap ng mga mamurahin na mga street breed mga kaibigan. At saka hindi ka mahirapan, lalo na pag taga rito ka kasi sunod na season mga kaibigan ay talagang po. Kung gusto mong ipapuro sila, pwede ka kumuha ka sa akin ng po. Na isang Golden Boy din straight na magkaibang markings, hindi parehan ito mga kaibigan. Kasi ang markings ito ay lift out po. Ito ang markings ko sa yung EEG at saka raid mga kaibigan. Kaya hindi ko tinabi ko sana ito, pero nakuha na yung isa. At saka ito pa, kasi medyo may dito mga kaibigan. Pero pag hindi naman ito makuha mga kaibigan, gagamitin ko rin ito kasi hindi naman ito, alam naman natin na hindi ito magmana po. Na nagkaganito lang dahil sa dapuhan mga kaibigan. Kaya kayo, pag mag-breed kayo, talagang huwag kayong maglagay ng dapuhan na medyo bilog po kasi magmarka yan dito mga kaibigan. Sa akin, mga ginagamit ko ay ito lang talagang medyo nakalimutan kung po. Medyo baka naubusan na ng kawayan, yun lang nailagay ko. Yun lang siguro mga kaibigan, kaya nagmarka po. Pero napakakunti lang talaga mga kaibigan, maliit lang talaga. Baka ito pagdating ng 4 months, baka mawala pa ito. Napakaswerte po ang makakuha dito po. Kaibigan.
Kasi palagi ko sinasabi yan, pag street breed po, mahirapan tayo kasi medyo mahal mga kaibigan. At sa mga taga rito naman, magkapunta rito, sa makauna lang po talaga. Kung sa online naman, kung sino lang yung makauna magbigay po, yun lang talaga mga kaibigan. Ito ay inaano ko kasi talagang ito ay nakakatulong po. Lalo na pag ikaw ay naghanap ng isang street breed na manok. Ito ay na-record na mga kaibigan. Kina-record ko na ito kasi nasanay na. Marunong na po. I-record ko muna mga kaibigan. Kasi at saka mga kaibigan, mayroon na rin tayong sinalang na isang golden boy na street po. Pinares natin dun sa AG na babae din. Napakagandang manok mga kaibigan. Binibreed ko po kasi siya lang nakita ko na talagang magandang manok talaga po. Ginamit ko siya pang ano dun sa AG na manok din. Kasi yung manok na yan ay mayroon ding lahing AG. 50-50 siya ng ano mga kaibigan, yung sa red po. Yun lang mga kaibigan. Ang pag-usapan natin sa araw na to ay napakasimple lang po kasi yung kaibigan natin na si Putsulo Katura, sabi niya, Manoy, itapik mo itong ano, yung duplikara daw na kulay po. Nako, hindi ko po yan na ranasan mga kaibigan. Hindi po tayo nakapag, baka yung kabila ay red, baka yung kabila ay puti, baka ganun siguro. Pero naanuhan ko lang mga kaibigan yung tinatawag nilang transformation ng kulay po. Ito ngayon siya pula. Pagdating na medyo maglunggo na siya ay maging puti po o maging balaw. Mayroon akong manok dyan dati mga kaibigan. Ano ang kulay niya po? Puti. Pero paglunggo niya mga kaibigan ay naging lambuhon po. Yung lambuhon mga kaibigan, yung puti din siya na may mga streak na mga itim-itim, parang bangkas po. Ganun po. Pero yun lang kasi di naman talaga tayo breeder na medyo maramihan ang manok po. Kaya pasensya na, Putsulo, yun lang talaga ang may ano ko dyan. No, hindi pa ako naka-experience ng ganun po. Hindi naman tayo magawa-gawa ng istorya para lang makakantin po. Itong pag-usapan natin mga kaibigan kasi marami ng bisis na sinasabi, lalo na sa mga big time breeder mga kaibigan, ay tayo na may palagi nakikinig po through social media mga kaibigan. Ano ba talaga ang lamang na height ng isang manok po? Ito bang medium o itong high station? Kasi karamihan mga kaibigan, lalo na sa mga big time breeder po, ay ang sinasabi nila mga kaibigan ay itong medium station po. Kasi ang medium station mga kaibigan ay superb daw ang cutting. Sa part ko naman dyan mga kaibigan ay talagang superb yung cutting ng yung mga medium station po. Pero iba yun kasi mga kaibigan, depende kasi yun sa ano ng manok. Kadalasan naman natin mga kaibigan, makikita natin dyan sa mga tupada lang. Pag inanuhan ka ng medyo mataas, mataas yung manok mo, di ba? Mataas yung manok mo, ayaw ko niyan, di ba? Pero bakit sinasabi mo kaibigan na talagang lamang yung medium station po? Pero sa taparan mga kaibigan, sa mga tupada po, talagang ayaw nila ng mga medyo matatangkad kasi daw hindi na makaabot yung palo. Yun naman mga kaibigan ay talagang kung tuhanin lang natin na itong ano natin na itong manok na to ay medyo mataas siya. Kung laban natin ito sa medium station lang, tingnan natin kung sino mananalo po. Sa akin dyan mga kaibigan, depende lang po yun kasi pag isang manok na mataas po at saka balanse, marami akong nakikita mga kaibigan na mataas na manok pero superb ang cutting mga kaibigan. At saka ito namang mag-breed tayo. Gusto ko mga kaibigan na ang ginagamit sa pag-breed po ay medium station lang. Kasi yung medium station mga kaibigan, makapagpalabas ng medyo matataas na manok katulad ng ginagamit ko dati. Yung sa red, medium station lang yon. Pero mga palabas ng kaibigan, nagtataasan po. Kaya kung mataas yung ginagamit natin na budka, example lang, yung trace ang paa, tapos ang tayo niya, taas din. Talagang mga parang ano na yun, parang mga ostrich na yun. Sa atin naman kaibigan, tayo na may ay commercial breeder po. Kaya pinili ko mga kaibigan na ang gawin kong budka ay medium station. Ipakita ko ngayon yung ginagamit kong binibreed yan mga kaibigan. Yung para naman medyo bumilog yung katawan niya kasi stag pa. Tingnan nyo mga kaibigan, talagang medium station lang po. At saka sa akin mga kaibigan, nagdepende lang kasi sa tao yun. Pero kung ako po bilang isang depende lang kasi yun mga kaibigan kasi mayroon mang mataas na manok pero napakaganda na pumahan po. At saka ang cutting superb din. Kung silang itapat po mga kaibigan, kasi pag medyo mataas na manok kadalasan yan mga kaibigan ay talagang magaling yan sa iri po. Magaling, siyempre mataas siya.
ang reach ng kanyang palo mga kaibigan, siyempre malayo. Kung medium station lang yung manok mo, maunahan ka sa taas, mahirap nang may balik yung mga kaibigan. Saka lalo na ngayon, lalo na yung mga 5G mga kaibigan, matataas na manok yun. Tapos grabe pa mag-cut, saka mag-ayag bibi mga kaibigan. Saan pa tayo doon? Kasi sa akin dyan mga kaibigan, kahit mga big time breeder pa nagsabi na maganda yung medium station, nagdepende lang yun mga kaibigan. Kasi ilang bisis ko na yan nakita po sa mga tupada, ayaw nila ng matataas na manok. Pero kung sabihin mga kaibigan, medium lang talaga, medium, di ba? Pero sa reality mga kaibigan, ay ano talaga, maganda talaga ang cutting pag medium. Pero depende pa rin yun mga kaibigan, kasi may mga matataas na manok, balansyadong manok, matataas sila. Pero superb din ang cutting mga kaibigan. Nakita ko yan sa 5K mga kaibigan, lalo na pag i-cross mo sila sa Golden Boy sa 5K, matataas na manok ang lumalabas. Totoo yan, pero ang cutting super. May isa akong manok mga kaibigan na Golden Boy din na hiniram kasi grabe ang cutting. Matataas na manok talaga, matataas. Pinahiram ko na lang kasi kaibigan din. Ibalik lang daw niya pagka ano. Pero yung manok na yun mga kaibigan, kahit mataas yun, sobrang balansi po at saka grabe kung mag-cut mga kaibigan. Kaya hiniram niya. Ibalik lang daw niya mga 1 year siguro mga kaibigan. Pero pagbalik dito, talagang for sharing yun. Kasi ginagamit na rin yun. Kaya sa akin mga kaibigan, depende lang kasi yun. May mga manok kasi medyo matataas mga kaibigan. Magaling pa sa liparan. Tsaka kung bumalo sa baba mga kaibigan, super. At saka mag-ayag bibi pa. Kung medium station lang yung manok mo, ayagan sila. Sino makapasok dyan, di ba? Kaya sa atin mga kaibigan, kahit eksperto pa yan, ang nakakundali mong usapan, eksperto yan. Tayo, gilid-gilid boys. Di pa rin yan, sigurado mga kaibigan. Ang manok niya, medium station sa atin ay gilid-gilid boys na medyo mataas na manok. Pero sa breeding mga kaibigan, di ba usapan din yun? Kasi nagdepende lang kasi yun sa tao mga kaibigan na kung saan siya preparado po, saan siya prefer na i-breed niya po. Kasi pag mag-breed ka naman ng medium station, pero sa loob mo ay hindi mo gusto, mahirap din yun mga kaibigan. Katulad ko, gusto ko talaga medium lang kasi nakita ko dyan mga kaibigan, palabas talaga ng, basta piliin mo rin na yung babae mo ay talagang trace mga kaibigan. Medium station na yung mga kaibigan, pero trace din ang mga shank niya dito po. Trace ang sukat mga kaibigan, kaya hindi nagkamali. Yung mga palabas ko mga kaibigan, medyo matataas na manok din. Walang mga mga kaibigan, walang lumalabas na medyo short, low station, wala po mga kaibigan. Talagang sila matataas halos po. Kaya sa akin dyan, depende na lang sa taong nagbibreed kung saan siya kampante. Pero kung sinasabing lamang mga kaibigan, sa akin po wala pong nakalamang dyan, lalo na pag maglaban yung dalawa, yung high station at saka medium station na manok. Depende na lang sa manok yun mga kaibigan, at saka depende sa tao po, sa mga nanonood mga kaibigan. Di-comment din kayo kung saan kayo preparado po. Kung sa akin, kung manok na i-breed, ay gusto ko yung medium mga kaibigan. Pero manok na gusto mong ilaban, saan ka ba? Sa medium o sa high station? Sa akin mga kaibigan, tingnan ko pa rin yung manok high station siya, pero kulang naman sa palo, kulang sa diin, walang cutting masyado. Doon tayo sa medium, di ba? Kung matataas sa manok mga kaibigan at saka superb ang cutting, doon tayo po. Kahit medium station pa kalaban dyan, ay hindi mo yan masigurado mga kaibigan na talagang 80% ang panalo sa manok na yan po. Nagdepende na lang yan mga kaibigan. Pero pag pinag-usapan ay breeding, doon tayo sa medium side po mga kaibigan. Pag pinag-usapan laban, 50-50 pa rin yung mga kaibigan. Depende pa rin sa manok yun. Kung ano yung mataas yung manok mo, matangkad yung manok mo, tapos kulang naman sa palo, kulang sa diin, wala kang tinatawag na palong may galit, doon tayo sa medium station po. Ay yun lang po, yun lang ating may share sa araw na to bilang isang magmamanok. Mga kaibigan, yung sinasabi kong kaibigan na medium station na ginagamit na ipakita ko po ngayon mga kaibigan, binibreed ko po sila kasi talagang sila po'y napakabagay mga kaibigan, para silang King and Queen of Hearts mga kaibigan. Good morning sa ating lahat, Happy Merry Christmas po.